So, hello, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Pag-usapan po natin itong nangyayari sa Israel dahil nga po mayroon pong ginawa ngayon ang Russia di umano. Ewan ko mga sangkay kung gaano ito katotoo kasi ayon po sa report, nagpadala di umano ng maraming kasundaluhan malapit sa Israel. So ano ba ang kanilang plano? Lulusubin na rin ba nilang Israel at kakampihan po nila ang Hamas na terror group? Well, mga sangkay, bago po tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay, sa baba ng video na to, check nyo na lang mga sangkay, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, very alarming mga sangkay itong balita ngayon. Okay, ito po. Alam niyo, pagdating kasi sa Israel, maraming propesiya talaga sa Israel. Diba? Like for example, yung paglabas po ni Antichrist, pagbibuild ng third temple, ano pa ba? Yung kasunduang magaganap or peace agreement, world peace. Kasama po dyan yung Israel, may kipagkasundo sa Israel. Kalit-liit na bansa, mga sangkay, no? Pero ang laki po ng involvement niya pagdating po sa nangyayari ngayon sa ating mundo. Biruin nyo, higit pa po ang nangyari sa kanila sa Russian war laban po sa Ukraine. Kasi nung pumutok ang Ukraine at Russia, yung gera na yan, hindi po ganun kagrabe yung lakas ng Boss International sa balita. Pero itong mga sangkay, itong Israel, putok na putok. So, pagdating kasi talaga sa Bible prophecy, we know naman as a Christians, bilang Kristiyano, naniniwala po tayo mga sangkay na ang Israel ay malaki po ang magiging gampanin pagdating po sa Bible prophecy and prophetic calendar. Okay? Yung mga nagaganap like mangyayari yung second coming of Jesus Christ, rapture, ano pa ba yung mga nakahula sa Biblia, yung isa sa malaking magaganap na digmaan sa Israel na nakasulat din sa Biblia, yung Gog and Magog war. At maliban dyan mga sangkay, yung final war or final battle, walang iba mga sangkay, kundi ang Armageddon. Ngayon mga sangkay, eto po, ang Russia kasi, ayon po sa mga magagaling pagdating po sa propesiya o pagbabasa ng propesiya sa Biblia, ang Russia mga sangkay ay siyang tatayo pagdating po sa Gog and Magog battle na nakasulat sa Biblia. Ngayon mga sangkay, hindi ko alam kung kailan magaganap yan. Wala naman sinabi ang Biblia. Mayroon lamang po doon mga palatandaan when or papaano ito magaganap. Ngayon mga sangkay, ito po yung balita. Yung Russian military reportedly, sabi po dito, mga sangkay, pumasok daw po sa Syria. Tingnan po natin. This is the 25th day in the Gaza-Israel war, and yesterday the IDF conducted a major maneuver into the Palestinian enclave, going 7 kilometers deep and separating Gaza into two, the northern part and the southern part. Grabe. Yan po yung operation ngayon ng Israel. Bakit po? Gusto po nilang ma-rescue yung mga hawak ng Hamas na mga, alam niyo na yun, mga Israeli at iba pang mga lahi, mga sangkay. Kasi ito po yung ginagawang shield ngayon ng Hamas eh. This enables Israel to focus on Hamas terrorists in the north, while the majority of the civilian population of the Gaza Strip are located in the south. During one of the major battles, the IDF conducted an undercover operation in a different location, rescuing one Israeli hostage. Ayun, mga sangkay, na isalba po nila yung hawak po ng Hamas. Amazing. It shows the capability and the depth that the IDF can act inside the Gaza Strip. During that battle, the IDF completely destroyed many
Hamas positions in the Agkoy. So marami po sa mga positions ng Hamas, mga sangkay, nawasak na po ng Israel Defense Forces. northern part of Gaza. The operation is still ongoing, and every day the IDF is revealing more and more terror cells inside the northern part of the Gaza Strip. Every day the IDF destroys more terror tunnels. Grabe, no? Yan po yung mga ano nila kasi mga sangkay, yan po yung kampo nitong Hamas. Tinamugaran po nila yung buong syudad ng Gaza sa ilalim po. Why? Bakit po ginawa ito ng Hamas, mga sangkay? Kasi yung kanilang mindsetting nila, gusto nila yung Palestinians ang magiging shield, magiging panangga nila every time na may aatake na kalaban. So imagine niyo yan, mga sangkay. Pag sila umatake, okay lang. Pero pag umatake yung kalaban, may madadamay, yung nasa ibabaw. Kasi nasa ilalim po sila, underground tunnel po sila. 'Di ba? Kaya nga po, lagi pong nananawagan ng Israel na umalis na po dyan yung marami sa mga Palestinians para hindi po talaga sila madamay. This long is going to be very long and slow. Dahan-dahan lang talaga yung battle na to, no? Hindi siya madali, mga sangkay. Dahan-dahan lang. As we want to make sure that Hamas will not survive and will not remain in control of the Palestinian enclave. Nako, talagang ano to? Mabigat pong mensahe ito, mga sangkay, no? Dahan-dahan lang ang gagawin ng Israel kasi gusto nila siguraduhin na wala pong makakasurvive sa Hamas. In the northern part of Israel, Hezbollah is still conducting aerial attacks, sniper attacks, missile launches against IDF positions and civilian population. Iba naman tong side, mga sangkay, na may kalaban ng Israel. The IDF is responding with tank shells, artillery fire, and the Air Force. Another front that is developing is Syria. Ayan na. Ito pa, ha? Developing, mga sangkay. So malamang ito na po yung Russian military. We hear reports of Russian troops manning military positions inside Syria. We do not know what this means, but we see that the war between Israel and Hamas triggered a regional war, and coalitions are building up. Nako. Alam ko naman, mga sangkay, na hindi pa po ito siguro yung Gog and Magog war kasi wala pang peace agreement na magaganap o naganap kay Antichrist. Pero eto, mga sangkay, mukhang nag-uumpisa na pong palibutan ang Israel ng mga kakampi nitong Hamas. Itong Russia, hindi pa po ganun katindi yung impormasyon, mga sangkay, pero developing, no? Napag-alaman ng intel ng Israel na pumasok na po ang Russian military. So ang tanong dito, ano kaya ang gagawin ng mga to? Another area that is joining the fight is Yemen versus Saudi Arabia. Ano daw? Yemen at ano, kasama ba yung Saudi Arabia? Wait lang, ha. Check natin. Are building up. Another area that is joining the fight is Yemen versus Saudi Arabia. Saudis are attacking Houthi rebels that are supported by Iran. Okay. According to reports, 4 Saudi troops lost their lives in this fight. Israel is used to fighting for the right to exist. So ano yun? Nagkakaroon na po dito ng mga kampihan, no? Hindi ko alam kung ang Saudi, kanino ba pumapanig. Kasi, for sure, ang Saudi, ayaw po nila ng ginagawa ng Iran, eh. Wala po silang tiwala sa Iran. Remember, pare-parehas po yun sila, mga sangkay ng paniniwala, no? Relihiyon. Pero, wala po silang tiwala sa Iran, mga sangkay. And we always fight against all odds, against multiple countries that do not want us to be alive. But we will win this fight because God
is on our side. Ayun. Yun ang mabigat, mga sangkay, na sinabi. We will win this fight because God is on our side. Alam nyo, mabigat na salita po yan mula sa isang Jewish. We know, mga sangkay, na kapag sinasabi yan ng Israel, buklatin nyo po yung mga Biblia nyo sa Old Testament. Every time na sinasabi po nila, mga sangkay yan, nananalo po talaga sila. Bakit? Pag dinideklara po nila na may faith sila sa ating Panginoong Diyos na siyang kikilos, kasi bayan po yan ng Diyos eh. May mga nagsasabi, mga sangkay, na no, yan yung fake na Jewish. Anong kalukuhang fake na yan? Ito nga yung nagkalat na mga Jewish na nanggaling sa Europe yung iba, mga sangkay. Di ba nga, inampun pa nga ng Pilipinas yung iba. Tapos nakabalik lamang po sila, 1947 and 1948, mga sangkay, na rebuild ulit itong bansa ng Israel, katuparan po sa propesiya, no, na i-gather ulit sila at magiging bansa muli. So, eto mga sangkay, mabigat na salita. We will win this fight because God is on our side. And God is our protector. Yun. Not our military, not our strength, not our ally, but God, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. Nako! Ang bigat po niyan, mga sangkay. Ganyang faith ng mga sundaluhan nila. Hindi sila lumalaban ayon sa lakas lamang po nila, kakayahan nila. But they believe that there is God na siyang tutulong sa battle. At alam po natin na ang Israel, hindi po talaga yung pinababayaan ng ating Panginoon. Yan po yung kanilang faith. Yung God of Abraham, Isaac, and Jacob, ito mga sangkay, tutulong po sa kanila. Hindi daw po yung kanilang mga kaalyado yung magpapalakas o magpapanalo sa kanilang digmaan. Will protect Israel. Thank you so much. Okay, mga sangkay, ano po ang inyong opinion? What do you think, guys? Itong ginagawa ng Russia, tingin nyo ba talagang lulusubin nila ang Israel? Talagang may plano po silang kampihan ng Hamas? Just comment down below. Nasa gera pa naman ng Russia pa ngayon, mga sangkay, against Ukraine. Ano ba ang inyong opinion? Comment nyo lamang po sa ibaba. And now, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.